Si Larry Ellie Murillo Moncada, isang 25 years old na lalaki mula sa Council Bluffs, Iowa, ay nawala sa di malamang dahilan noong Nobyembre 2009. Siya ay iniulat na nawawala pagkatapos niyang umalis sa bahay ng kanyang mga magulang na nakapaakasagsagan ng blizzard. Si Larry ay nagtatrabaho sa No Frills Supermarket sa Council Bluffs noong panahong iyon. Pinaniniwalaan na umakyat siya sa ibabaw ng mga cooler sa kanyang pinagtatrabahuan para sa katuwaan lamang at aksidenteng nahulog sa 18 inches na espasyo sa pagitan ng mga cooler at pader. Ang ingay mula sa heavy-duty na cooler ay napakalakas kaya't malamang hindi narinig ang paghingi niya ng tulong. Natuklasan na lamang ang kanyang katawan pagkaraan ng isang dekada noong Enero 2019 nang magsimulang tanggalin ng mga kontraktor ang mga istante at cooler sa supermarket na nagsara noong 2016. Malubhang naagnas ang katawan ni Larry kaya umabot ng 6 na buwan upang positibong makilala ito bilang siya. Ang autopsy ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng trauma at ang opisyal na sanhi ng kamatayan ay iniulat na isang aksidente. Mahangin ang araw noong April 2009 sa North Platte, Nebraska. Si Diana Dure, isang tagapag-alaga ng aso mula sa Nebraska, ay makikipagkita sa isang mag-asawa mula sa Wyoming para sa dog sale. Napagkasunduan na magkikita direkta sa ilalim ng malaking signage ng Taco Bell, isang landmark na madaling makita dahil sa kanyang matayog na taas na 75 feet. Habang lumilipas ang oras, lumalakas din ang hangin. Hindi alam ni Diana ang poste na nagpapanatili sa signage ng Taco Bell ay may mahinang welded point 15 feet mula sa lupa. Sa sobrang lakas ng hangin, hindi nakayanan ng poste kaya't natanggal ang signage mula sa poste. Sa isang malupit na tadhana, ang signage ay direktang nahulog sa quad cab pickup ni Diana kung saan siya ay nanatili. Durog na durog ang sasakyan kasama si Diana. Ang kwento ni Diana Dure ay isang malagim na halimbawa ng pagiging nasa maling lugar sa maling oras. Tag-init, 2005, dalawang magkapatid na babae, sina Mildred Bowman, 62, at Alice Wardle, 68, ay naglakbay para magbakasyon sa maaliwalas na resort ng Benidorm, Spain. Ang kanilang tirahan ay isang simpleng studio apartment sa Levante Club Apartments na may kama na maaring itiklop at ilagay sa dingding. Isang gabi, habang sila'y natutulog, ang kama na hindi maayos ang pagkakabit sa pader ay bumigay. Ang mabigat na wooden casing ng kama ay bumagsak sa kanila at sila'y natrap. Sa loob ng 4 na araw ng pagdurusa, sila'y nabawian ng buhay sa ilalim ng bumagsak na casing. Ang kanilang pagtangkang paglaya ay nag-iwan ng mga sugat at pasa sa kanilang mga kamay. Ang kanilang trahedya ay natuklasan ng isang tagalinis. Ayon sa autopsy, ang sanhi ng kanilang pagkamatay ay dahil sa suffocation.